sunod-sunod na SONA niya, hindi na kami umaasa na ang kanyang mga sasabihin ay negatibo, kundi positibo lang na mga nagawa ng kanyang administrasyon. Ang nais namin marinig ay ang SONA ng mamamayan kung saan ipinapakita ang tunay na kalagayan at sitwasyon ng ating bansa, lalong-lalo na sa sektor ng kaguruan at mga estudyante sa pagkaguro. So sa pribado, sa pamamagitan ng public-private partnership, tataas na yung mga bayarin kagaya po ng mga pribadong nakikita natin ngayon na hindi na kayang abutin pa ng mga simpleng mamamayan, lalo na yung mga mahihirap na hindi na nakakakain ng 3 beses sa isang araw. So siyempre pagkain pa lang problema nila, di pagka nagkasakit sila ay hindi na nila kakayanin ang kanilang pagpapagamot. Sa taong ito ng SONA, wala na kaming masyadong inaasahan sa Pangulong Aquino. Dahil sa loob ng kanyang 4 na taong panunungkulan, simula nang siya'y nag-SONA, wala na gaputok na salita na nagmula sa kanyang bibig tungkol sa sitwasyon ng migranteng Pilipino. Ni isa, wala siyang sinabi kung ano ang kanyang magagawa para sa sitwasyon ng mga migranteng Pilipino. Kaya useless para manawagan kami. Ang aming panawagan ngayon sa ating mga kababayan ay patuloy at mahigpit na magkaisa upang ang ganitong klaseng presidente ay mawala na sa kanyang panunungkulan. Isinara nila ang 10 embahada at consulate sa iba't ibang bahagi ng bansa o ng mundo dahil ang sabi nila, bangkarote ang gobyerno. Yung pala naman, ang ating pera ay nasa bulsa lamang ng mga ilang senador at mga kongresista. Kaya paano pa kami mananawagan sa ganitong klaseng Pangulo na kung saan ay tahas-tahasang panloloko ang ginawa nila sa amin? Kami galing pa sa Hacienda Lucita, Yung aming organisasyon, yung Ambala, nagkakaisang mandagawang bukid sa loob ng Hacienda Lucita. Nandito kami para sumali sa usapin ng panawagan ng sambayan ng Pilipino, sa usapin ng pagpapatalsik kay Noynoy Aquino. Dahil sa Hacienda Lucita mismo, hindi niya ibinigay ang aming lehitimong karapatan, lalong-lalo sa ating karapatan sa lupa. At yung utos ng mismong Korte Suprema sa halagang 1.33 billion peso na dapat na maibigay sa mga manggagawang bukid ay hanggang ngayon wala pang nagaganap na pera na dapat mabigay sa mga magsasaka at manggagawang bukid ng Hacienda Lucita. Katibayan nga ngayon yung pinagmamayabang nila na sila'y namamahagi ng lupa. Hindi po katotohanan yon. Yun po ay binenta sa mga magsasaka. Sila po ay pinaloob sa isang APCO, Application of Purchase Farmer Workers Undertaking. Ibig sabihin sa isang kasunduan ng mga magsasaka ng Hacienda Lucita ay bumibili ng kanilang sariling lupa. Ang grupo namin, pinaglalaban namin yung more on education sa youth namin. Kasi nakikita natin ngayon na, yun nga, yung sinasabi ni Noynoy na babawasan yung budget for SUCs, which is very wrong. Kasi kaya nga meron tayong budget para dyan. Kasi yun nga, nakikita natin, education talaga yung pinaka-foundation ng ating bayan. So, bakit nila babawasan? Which is, nakikita na nga nating kulang, tapos babawasan pa nila. Give us valid reasons bakit sabihin nila na ibibigay nito lang yung budget para sa ibang proyekto, which is very wrong kasi nga education dapat nangunguna yan sa listahan. Gusto namin maging totoo sa mga sasabihin niya, hindi puro positive kasi andyan na yan. Pero 'di ba, face the truth na andyan yung mga bumabato sa'yo ng mga mali sa administrasyon mo, harapin mo, sagutin mo. Walang ulan ngayon pero mukhang may bagyo ng kasinungalingan sa loob ng Kongreso. Babaha ng palusot at babaha ng pagtatakip ng gobyernong ito doon sa kanyang krimen sa taong bayan. So, ang kailangan talaga, ang panawagan na namin impeach, mag-resign, patalsikin si Noynoy Aquino. Hindi na pa pwedeng tiisin pa yung 2 taon pa na pagpapatuloy nitong kurakot na pamumuno ni Noynoy. May na-imbentong DAP, hindi pa natin alam ano pang ibang na-imbento ni Noynoy na ito sa kaniabad para nakawan yung taong bayan. At kung hindi mapapalaya sa pwesto si Aquino, lalo pang dadami yung mananakaw sa kaban ng mamamayan.
Ang inaasahan ko si speech ni Noynoy, patuloy niyang ipagtatanggol yung mga illegal at unconstitutional niyang ginawa sa ilalim ng Disbursement Acceleration Program. Pagyayabang niya na lumalaki ang ekonomiya ng ating bansa, no? Bagamat hindi naman ito nararamdaman ng karaniwang tao. At paninindigan niya, no, lahat ng mga issue na pinupukol sa kanya. At gagawin niya yan dahil ang nakasalang dito hindi lang yung personal niyang yung presidency niya, but I think he is really defending the status quo. O yung mga practices na mali na dati nang ginagawa, ayaw niyang tanggapin na mali yun at hindi niya, he cannot say sorry for the status quo. Hanggat hindi nagbabago ang mga patakaran ng gobyernong ito, hanggat hindi nagbabago yung hindi lang sa governance but also yung economic policy ng presidente, ibig sabihin, hanggat walang tunay na pagbabago sa sistema ng ating politika at ekonomiya, hindi na maniniwala ang taong bayan na mababago ito sa ilalim ni Aquino.